Hello! Kumusta? Humihinga pa ba ang lahat? Ito po ang tita nyo at tita ng lahat. At welcome sa diary ng buhay ko. Naghihikahos na tita nyo. Hindi lang daw siya babanat off-cam, babanat na rin daw siya on-cam. Teka, maghunos dili ka te. Kalma, nagsisimula pa lang tayo. Bago tayo magsisimula sa ating daily routine, ay maglinis muna tayo ng mukha. Ayan, wala na daw laman. Naghihikahos na talaga. Huwag kasing pilitin kapag wala nang ilabas. Parang feelings mo, huwag ring ipilit kung wala rin siyang feelings na ilalabas para sa'yo. Mahilig tayong maglinis sa ating mukha. Kapag makakaskas ay wagas. Sinisiguro tanggal ang libag. Sana pati rin sa ugali, no? Linis-linis din pag may time. Dahil kahit anong linis natin sa panlabas natin, kung maitim din ang budhi, ay wala pa rin kwenta. Parang feelings mo sa kanya, malinis, pero duda pa rin siya. Oh, sa 70,000 na subscriber ko dyan, Sana all. inuutusan ko kayo. Nakikiusap po ako sa inyo. Subscribe nyo na din po ako dito para makilala nyo ako ng gusto. Wow! Simple lang naman akong tao. Ang mapakilig kayo at mapasaya na mga kwento ko, ay masaya na rin ako. Huwag kayong mag-alala at kumain na yung tita niyo. Di lang pinakita at baka mabigla kayo. Baka sabihin niyo wala nang bukas. Parang love life mo. Maganda at masaya sa ngayon, pero wala na pala bukas. Ayan ang aking hugasin sa bawat umaga. Tambak. Hindi na kasi makapaghugas tita niyo sa gabi dahil pagod na ang kamay. At kapag nasa kalagitnaan na ako ng pagsusulat, para na rin akong nasa ibang mundo. Kaya ayan, bulagaan na lang kami kinabukasan. Eto nga at tapos na ako sa aking mga hugasin. Pero basta nanay ka, ay hindi lang dyan natatapos ang lahat. Eto nga, at kailangan ko namang punuin ng tubig ang aming lalagyan sa loob ng CR. Ayaw na ayaw ko na nauubusan ng tubig dyan. Dahil kapag inabot tayo ng tawag ng kalikasan at walang tubig, naku, hindi na comfort room yan, kundi disaster room. Sakitin pa naman ng tiyan ang kasama ko dito sa bahay. Madalas na hindi natutunawan ang kinain. Parang feelings niya sa akin, hindi natutunaw. Sana all. Hindi ko na kayo itutor sa comfort zone namin at wala namang kaaya-aya dito. Madalas makakasalubong mo dito, ipis. Di kaya si paring mabait. Oh no! Pero huwag kayong mag-alala at takot sila sa tita niyo. Ang importante na i-comfort tayo. At dahil maulan, ay kailangan nating magsuot ng bota. Dahil kung hindi, ay slide to the max ang aabutin natin dahil madulas ang daan. Dagdagan pa na may karga kaming kilo-kilo na bilbil. Bit-bit ang mamahalin naming kamera. Wow! Ayun at pinauna ko na ang aking partner in crime. Partner in bed Sana all. at partner sa igiban. At partner din sa tsismisan. Ganyan kami. Trabaho ng isa, trabaho ng lahat. Damay-damay kumbaga. Oh, ingat Papsi. Hari ka pa naman ng madudulasin. Sabi nila, sa layo ng iniigiban namin, ay bakit hindi talaga kami pumapayat? Ayun, at sagana pa rin daw kami sa bilbil. Ang sabi ko naman, ganun talaga yun. Parang love namin. Madalas man kaming hapuin at mapagod,
Pero sinta ba rin ang bilbil namin? Sana all. Masarap talaga sa pakiramdam kapag ganitong kapaligiran ang masilayan mo sa bawat umaga. Kahit hindi ikaw ang may-ari. Sige lang, libre namang tumanaw sa kawalan. Parang puso mo, libre ding tumibok kahit sa di mo pag-aari. Oh no! O, wag seryosohin. Ayan at welcome na sa poso o bomba ng buhay namin. 5 years na kaming binubuhay nito. Kung sa tingin mo ay mahirap, aba ay talagang mahirap. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan talaga magtiis. Siyempre, hindi tayo rich. Pero basta kontento tayo sa kung anumang meron tayo at nagtutulungan, walang mahirap na hindi kayang gawin. Sa awa ng mga engkanto, ay masaganang tubig ang alay sa amin ng posong ito. Napakalinaw ng tubig nito, kagaya ng kung kaano kalinaw ng pagmamahal mo. Wow! Eto na nga at mag-uumpisa na sa kanyang pagiging agwador si Papa B. Papa B na ang ibig sabihin ay best buddy. Pero sa umpisa lang yan ang pakitang gilas niya. Mamaya, doon na lang siya maghihintay sa bandang may bakod. Kasi nahahapo na siya. At ako na doon ang maghahatid. O diba? Ayaw niyong maniwala ha? Sa laki ng muscle ko? Kayang-kaya ko yan. Hanggang sa mapuno ang drum namin sa bahay. At dahil hindi na kaya ni Papa B, ay dyan niya na lang ako kinakatagpo sa may gitna. Sana all, kinakatagpo pa rin. Ayun at tapos na nga kaming umigib. Mga 7 balik din kami. At dahil pagod, napagdiskitahan ko itong halaman na tumubo sa tapat ng aming hagdan. Ang ganda niya, no? Sayang at dito tumubo sa pangit na hagdan. Parang ikaw, maganda ka, pero napunta ka sa walang kwenta. Ayun at welcome sa aming mahiwagang bakuran. Mahiwaga dahil maraming alien na nagsusulputan dyan. Kahit kawawalis mo lang. Yung totoo tita, kailan pa huling nakakita ng walis ang bakuran mo? Siguro mga 1 linggo na rin. Paano? Puno ng hinanakit ang panahon. Umaga pa lang kumukulimlim na at maya-maya ay magbabagsakan na ang tipak ng kanyang mga luha. Ulan pala. Bago tayo magwalis, ay kailangan muna nating pulutin itong mga bunga ng santol na nahulog. Parang ikaw, madalas nahuhulog. Pero huwag magsana all sa santol dahil siya ay pinupulot. Samantalang ikaw ay hindi. Dahil pagkatapos na pulutin yan, ay itatapon din yan. Pero ikaw ay hindi papatapon ang buhay mo. Kaya umayos ka ha? Sa wakas ay makapaligo na rin dahil parang mas maasim pa tayo sa santol na pinulot natin. Ayan at fresh to the max na ang tita nyo. Wow! Pero kung inaakala nyo na tapos na siya, no. Dahil it's time na haharapin niya ang kanyang totoong mundo at iyon ay magsulat ng mga kwento ng buhay na sinubok ng panahon. Mga kwento na puno ng aral at inspirasyon.
mga kwento na magpapaalala sa inyong mga special memories. See you next time!